Nang huminto ang sasakyan, napansin ni Jenny na dali-daling bumaba ng sasakyan ang lalaki. Umikot ito patungo sa pwesto niya at ilang saglit lang, bumukas na din ang pintuan ng sasakyan na nasa gawin niya. Gamit ng namumungay niyang mga mata, tinitigan ni Jenny ang nasabing lalaki. Tinangal na din naman niyo ang pagkakaposa sa kanyang kamay kaya walang sabi-sabing basta na lang siya, kumapit sa liig nito nang bigla na lang siyang buhatin. Sa totoo lang, kanina pa siya nahihirapan sa sitwasyon niya. Hindi niya alam kung paano niya mailabas ang init ng katawa na nararamdaman niya pero sana lang talaga tulungan siya ng lalaking ito. Mukha namang mabait at gwapo. "Can you help me, please?" Mahina pero may halong lambing sa boses na tanong ni Jenny sa lalaki. Kanina pa siya nauuhaw. Of course, narinig niyang bigkas ng seryosong boses nito. Lalaking-lalaki sa kanyang pandinig kaya hindi niya na napigilan ang sarili niya. Kusa niya nang inilapit ang labi niya sa labi nito habang karga-karga siya nito. Ni hindi man lang sumagi sa isipan na baka may makakita sa kanila. Ni hindi man lang din niya naisip ang posibleng mararamdaman ng mommy niya kapag malaman ang mga pinanggagawa niya ngayon. Very wild, pretty girl, narinig niyang ungol mula sa lalaki. Ramdam niya na din ang kapusukan nito eh. Halos higupin na din kasi nito ang kanyang laway dahil sa pagiging mapusok nito. Sa bagay, sino ba namang lalaki ang hindi madadarang kung ganito kagandang babae ang nasa bisig mo? Para itong isang anghel na bumaba sa lupa kung ganda ng pag-uusapan. Sa kalikutan nito kanina pa, kusa nang nalugay ang mahaba nitong buhok na lalong nagdagdag sa seductive look ng dalaga. Pagkapasok sa penthouse, diretso ang binatang si Raven sa kwarto. Bahala na ang kinabukasan. Pagbibigyan niya kung ano man ang nais ng dalaga at syempre siya na din. Alam niya din naman na kanina pa ito nahihirapan eh. Para na nga itong kitikiti sa harapan niya. Pagkadating ng kwarto, dahan-dahan na inilapag ni Raven ang dalaga sa kama. Hindi na din siya nakiwas pa nang basta na lang siya hilain nito na siyang dahilan kaya napadagan ang buong bigat niya dito. Parang wala lang kay Jenny na mas lalo niya pang hinigpitan ang pagkakayapos dito habang patuloy pa rin na magkahinang ang labi nila. Nagpalitan na sila ng laway dahil sa mapusok nilang halikan. Naramdaman din ni Jenny kung gaano kagaling humalik ang lalaking kaulayaw niya. Kinagat-kagat pa nito ang kanyang pang-ibabang labi at kusa namang bumukas ang labi niya na siyang dahilan kaya kusang pumaloob ang dila nito. Ginalugad nito ang bawat kasulok-sulukan ng kanyang bibig hanggang sa bigla na lang nitong hulihin ang kanyang dila. Hindi niya mapigilan ang mapahalinghing sa sarap. Ito na iyong gusto ng katawan niya na gawin ng lalaki sa kanya. Nagdedeliryong ungol ni Jenny. Pakiramdam niya parang sinilaban ang kanyang katawan na hindi niya mawari. Sobrang sarap humalik ng lalaki. Ramdam niya ang malambot nitong labi. "Are you sure about this, pretty girl?" Narinig niya pang sambit ng nasabing lalaki. Sa wakas, pinakawalan niya din ang labi niya pero kulang pa. Muli niyang kinabig ang lalaki at muli silang naghalikan. Walang kasawa-sawa dahil pareho na din naman silang nag-iinit. Hindi mapigilang ungol ni Jenny nang maramdaman niya ang mainti na palad ng binata sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, basta naramdaman niya na lang na wala na siyang damit pang itaas. Malaya nang nahahaplos ng estranggerong lalaki ang kanyang hubad ng pang itaas na katawan. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito pero wala siyang balak na umatras. Masarap, sobrang sarap. Shit! Ang sarap niyan! Mahina niyang pang-ungol nang mula sa labi, bumaba ang halik ng lalaki patungo sa kanyang dibdib. Kusang umangat ang kanyang katawan. Nagdedeliryo din siya sa sarap. Masarap ka din, pretty girl. Narinig niyang sambit ng lalaki na para bang musika sa pandinig ni Jenny. Hindi niya mapigilan na maipkit ang kanyang mga mata habang kusang humahaplos-haplos sa buhok ng lalaki ang dalawa niyang palad. Sinisip at lamas ang ginagawa nito sa kanyang magkabilaang bundok. Para na siyang kakapusin sa paghinga dahil sa ginagagawa nito. Samantalang lalo namang ginanahan si Raven nang marinig niya ang ungol ng dalaga. Masasabi niyang napasarap nito. Napakabango ng katawan nito. Wala nang sinayang na sandali si Raven. Nahubad niya na ang damit pang itaas na damit nito kanina at aminado siya sa sarili niya dahil lang tumampad sa paningin niya ang tayo-tayong boobs ng dalaga at kulay rosas nitong pasas, lalo siyang nakaramdam ng pagkauhaw. Kahit na hindi siya nakainom ng sex drugs pero doble yata ang libog na nararamdaman niya kumpara sa dalaga.
Walang pag-alinlangan na pinanggigilan niya ang boobs nito. Nilamas at sinipsip ng pasas na siyang dahilan kaya lalong napahalinghing sa sarap ang babaeng nasa harapan niya. "You're so gorgeous," mahinang sambit ni Raven sa dalagang nasa harapan niya. Titig na titig siya sa magandang hubog ng katawan ng dalaga. Pareho niya na silang walang saplot kaya malaya na nilang napagmamasadan ang isa't isa at mga hubot-hubad nilang katawan. "You too. I love that thing." Tuubig, malanding bigkas ni Jenny. Iba talaga ang nagagawa ng sex drugs. Kumakapal din ang pagmumukha at nakakawala sa katinuan. Hindi naman mapigilan ni Raven na matawa sa sinabi ng dalaga. Aware kaya ang babaeng ito na ang tuubig na sinabi nito ay siyang wawasak mamaya sa perlas niya. Sa naisip na iyon ni Raven, walang pag-alinlangan na pinaghiwalay niya ang hita ng dalaga. Hindi niya mapigilan ang matakam ng tumampad sa mga mata niya ang masarap at malinis nitong pagkababae. Manipis ang buhok nito sa bahaging iyon at ang hiwa nito ay para bang nag-aanyaya na tikman niya ito. Hindi na nagsayang pa ng oras si Raven. Kusa niya nang sinungaban ang pagkakababae ng dalaga. Halos mapamura siya nang maramdaman niya kung gaano kalambot at kabango ang perlas ng dalaga. Basang-basa na ito kaya nalalasahan niya ang kung gaano kasarap ng juice nito. Shit, walang katulad. Ngayon pa lang, mukhang magiging addiction niya na ang dalagang nasa harapan niya. Ah! Oh! Shit! Ungol naman ni Jenny habang hindi niya mapigilan ang may angat ang kanyang puwetan. Halos mamilipit na din ang daliri ng kanyang mga paa dahil sa ligaya na hatid ng pagkain ng lalaki sa perlas niya. Ramdam niya ang dila nito na humihimod sa kanyang hiwa. Para tuloy siyang dinadala sa ikapitong dimensyon at halos tumirik na din ang mga mata niya dahil sa matinding sarap. Ramdam niya ang pagsipsip at paglaro ng lalaki sa hiyas niya. Hindi niya din malaman kung saan ibabaling ang ulo niya. Hanggang sa naramdaman niya na lang na para bang naihi na siya. May kung anong bagay na gustong kumawala mula sa kanyang puso na hindi niya mawari. Pinilit niyang itulak ang estrangherong lalaki pero mukhang wala na yatang balak na pakawalan ang kababi niya. Na para bang sobrang itong nag-enjoy sa pagkain sa kanyang tahong. Lalo pa nga nitong pinag-igihan ang pagkain sa kayang hiyas hanggang sa maramdaman niya na lang ang pagsabog ng kung ano mula sa kanyang puson. Oh! Malakas na ungol ni Jenny na para bang isang musika sa pandinig ni Raven. Ilang saglit lang, naramdaman na ni Ravenna ng unang klimaks ng dalaga. Wala siyang sinayang na kahit na isang patak juice mula sa pagkababae ng dalaga. Sinimot niya iyon na para bang isang nakaka-addict ng pagkain. "You're packing delicious, pretty girl," nakangising wika ni Raven sa dalaga. Mula sa pagkakasubsob niya sa perlas nito ay kusa siyang umahon. Gumapang siya at pumantay siya sa dalaga. Pagkatapos noon, muli niyang siniil ng halik ang babaeng hindi pa yata nakakabawi sa ginawa niya kanina. Samantalang, hingal na hingal pa si Jenny nang mag-umpisahan na naman siyang halikan nito sa labi. Hindi pa yata sila tapos. Sa bagay, hindi pa pala nawawala ang init na nararamdaman ng kanyang kaibuturan. Para kasing may kulang pa eh. "Are you ready, pretty girl?" nakangising tanong ni Raven sa babae. Hindi naman siya sinagot ng babae at basta na lang itong yumakap ng mahigpit sa kanya. Naging hudyat iyon kay Raven para ituloy na ang naumpisahan niya na. Alam niyang ready na ang dalaga. Nang salatin niya kasi ulit ang hiyas nito ay basang-basa na naman ito. Hindi na siya nakapagtimpi niya. Muli niyang pinaghiwalay ang dalawa nitong hita at inihanda ang kanyang sarili sa pagpasok dito. Iniumang niya na ang kanyang sandata sa basang-basan kayong hiyas. Unang pagkadyot niya, hindi kaagad pumasok pero ramdam niya na para bang may harang. Hindi naman nakaligtas sa pandinig niya ang pag-igik ng babae na para bang nasasaktan. "Pak! Virgin ka pa," bulalas ni Raven. Hindi siya makapaniwala. Ang alam niya kasi, mahirap nang makahanap ng babaeng virgin sa panahon ngayon. Sa tanang buhay niya, ngayon pa lang din siya makakatikim ng babaeng virgin. "Pakyu," ang sakit, narinig niya namang angal nito. Mukhang bigla yatang nawala ang epekto ng sex drug sa sistema nito. Galit na kasi itong nakatitig sa kanya eh. "You want me to stop?" masuyong tanong naman ni Raven sa dalaga. Kahit na libog siya ayaw pa rin naman niyang mamilit ng babae. Baka kasi makasuhan siya ng rape eh. No, continue." Malapit nang pumasok lahat 'di ba? Pautos na wika ng dalaga sabay pikit ng kanyang mga mata.
Hindi naman mapigilan ang matawa ni Raven. Mukhang nasa huwesyo na nga siguro ang dalaga. Marunong nang magtanong eh. Not yet, wala pang pumasok kahit isa. Nasa bukana pa lang ako, nakangising sagot ni Raven sa dalaga. Napansin niyang kaagad na namilog ang mga mata nito. Kaya lang hindi na hinintay pa na makapagprotesta ang dalaga. Mukhang nawala na sa sistema nito ang 6 drugs. Sa bagay, nakaraos na kasi ito kanina. Walang sabi-sabing mabilis na umulo si Raven sa ibabaw ng estrangherang dalaga. Narinig niya pa ang mahina nitong pag-igik na parabang nasasaktan. Pero wala na siyang pakialam pa. Ang mas importante sa kanya ngayon ay ang makaraos. Ang sakit, maluha-maluhang sambit ni Jenny. Hindi na din mapigilan pa ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Parang hinahati ang kanyang katawan. Ramdam niya din ang pagkapunit ng kung ano sa kanyang pagkabababae, kasabay ng pagbaon ng malabakal na sandata ng lalaking kaulayaw niya. Relax, masasanay ka din, narinig niya pang sambit ng lalaki. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata. Paano siya makakapag-relax kung ganitong sobrang sakit sa pakiramdam? Feeling niya, nawasak ang perlas niya. Mabuti na lang talaga at tumigil sa paggalaw ang lalaki. Kasabay ng pagtigil nito ay ang muling pag-angkin nito sa labi niya. Mapusok siyang hinalikan na kaagad niya namang tinugon. Nakipaglaban siya sa halikan sa naturang lalaki. Hanggang sa muli di iyang naramdaman ang banayad na muling paggalaw nito sa ibabaw niya. Nandoon pa rin ang sakit at hapdi pero tolerable naman na. Kaya niya na. Nakapag-adjust na marahil ang kanyang hiyas, lalo na at dahan-dahan lang naman ang paggalaw nito sa ibabaw niya. Hindi mapigilan na mapakagat ng labi si Jenny. Ang dahan-dahan na paggalaw ng lalaki sa ibabaw niya ay unti-unti yatang bumibilis. Ramdam niya ang malaki at mahaba nitong sandata na patuloy sa paglabas-pasok sa kanyang pagkababae. Sa bawat pagbaon nito ay parabang may natatamaan ito sa loob. Sa bagay, sa naalala niya kanina, nakita niya pala ang sandata nito. Malaki at mahaba iyon kaya siguro ganito kasikip ang pakiramdam niya. Bukang-buka na nga ang hita niya pero ramdam niya pa rin ang paghugot at pagbaon nito. Shit! Pretty girl. Ang sarap mo. You're packing tight narinig niyang daing ng lalaki. Wala nang nagawa pa si Jenny kundi ang mapakapit na lang sa bedsheet ng kama. Tuluyan na din kasing naglaho ang sakit na nararamdaman niya kanina. Pumalit ang walang hindi maipaliwanag na sarap hanggang sa kusa nang kumawala ang ungol sa kanyang lalamunan. Ang sarap. Sige pa malakas niyang sambit. Samantalang hindi naman maiwasan na mapangiti ni Raven. Mukhang naka-adjust na sa laki niya ang naturang babae kaya naman mas lalo niya pang binilisan ang pag-ulos. Mas lalo pa siyang ginanahan. Nakaka-addict ang babaeng ito. Ang lambot ng kanyang katawan at ang ganda ng katawan na sumakto lang sa hulma ng katawan niya. Napakasarap ng hiyas nito. Ramdam niya ang pagkasakal ng kanyang pagkalalalaki sa bawat paghugot at baon niya dito dahil sa sobrang sikip nito. More. More. Feels good. More please narinig niya pang sambit ng babae na lalong nagpadagdag sa libog na nararamdaman ng binatang si Raven. Mukhang tuluyan na ding naging wild ang dalaga. Habang patuloy siya sa pag-ulos sa ibabaw nito, hindi niya na din napigilan pa na hawakan ang bundok nito gamit ang isa niyang kamay at magkasalita na nilamas. Samantalang lalo namang napahalinghing sa sarap ang dalaga. Para na siyang nagdedeliryo sa sarap na nararanasan niya sa mula sa kamay ng estrangherong lalaking kaulayaw niya. Hindi niya akalain na mararanasan niya ang ganitong bagay sa isang estrangherong lalaki. Tuluyan ng kinain ang kanyang katawan ng matinding pagnanasa. Hanggang sa maramdaman na lang ng dalaga na may kung anong bagay ang biglang may namuo sa may puso niya. Ilang saglit lang, naramdaman niya na ang paglabas na parabang ihi sa kanyang kaibuturan. Halos pasigaw na sambit ni Jenny nang bigla na lang isagad ng binata ang kanyang sandata sa pagkababae niya. Kasunod noon ay naramdaman niya ang pagsabog ng masaganang katas ng binata sa kanyang sinapupunan. Shit! Ang sarap noon, mahinang sambit ng dalaga. Patuloy pa rin sa paggalaw sa ibabaw niya ang estrangherong lalaki. Na para bang wala itong balak na tumigil kahit na pareho na silang nilabasan. Ilang beses na pagkadyot sa ibabaw niya at pabagsak na nahiga si Raven sa tabi ng dalaga.
Hindi maiwasan ang ngiting nakaguhit sa labi na akala mo nanalo siya sa loto. Sa bagay, naka-jackpot lang naman siya. Nagawa niyang makipagsik sa babaeng hindi lang virgin kung napakaganda pa. Tared, hindi pa nga maiwasang tanong ng binata sa dalaga. Tinunghayan niya ito at hindi niya mapigilan na mapangiti nang mapansin niyang nakatitig ito sa kawalan. Kitang-kita niya din sa maganda nitong mukha ang pagkalito. Anong ginawa mo sa akin? Seryosong tanong nito. Ano nga ba ang ginawa nating dalawa? Ready for round 2, nakangising tanong ni Raven dito. Napansin niyang saglit na napakunot noo ang dalaga at akmang babangon mula sa pagkakahiga sa kama pero naging maagap si Raven. Walang pag-aalinlangan na muli niyang inangkin ang labi ng babae. Kakatapos niya lang labasan pero muli na namang nabuhay ang pagnanasa sa kanyang sistema. Ewan niya ba, iba talaga ang epketo sa kanya ng babaeng ito eh. Hindi naman pumalag ang babae kaya ilang saglit lang tuluyan niya nang inumpisahan ang round 2 na tinutukoy niya. What is your name, pretty girl? Nakangising tanong ni Raven sa dalaga habang inihahanda niya nagsarili niya sa muling pagbaon dito Jenny. Mahinang sambit ni dalaga. Call me, Raven. Don't forget the name because from now on, magiging anino mo na ako, pretty girl, nakangising sambit ng binata sa dalaga. Hindi naman mapigilan ni Jenny ang magtaka. Hindi niya kasi talaga gets kung ano ang ibig sabihin nito, lalo na at muli niyang maramdaman ang pagdaos-dos ng sandata ng binata sa kanyang pagkababae. Muling nag-isa ang kanilang katawan, tanging ungol na lang din nilang dalawa ang naririnig sa buong paligid. Sa muling pagmulat ng mga mata ni Jenny, unang bumungad sa kanya ang hindi familiar na silid. Akmang babangon na sana siya mula sa pagkakahiga sa kama nang bigla siyang napangiwi nang maramdaman niya ang sakit sa buo niyang katawan. Feeling niya, para siyang binugbog ng 10 tambay sa kanto. Hindi lang masakit ang kanyang katawan, kundi pati na din ang kanyang pagkababae. Pinilit niyang pakaisipin ang mga nangyari at hindi niya maiwasan mariin na maipikit ang kanyang mga mata nang malala niya ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Shit, nakipagtalik lang naman siya sa isang estranghero. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Sa naisip na iyon ng dalaga, wala sa sariling napabaling ang tingin niya sa lalaking kasama niya sa ibabaw ng kama. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang sumalubong sa paningin niya ang mahimbing na natutulog na binata. God, ano ang ginawa ko? Mahina pang sambit ng dalaga sa sarili niya bago siya dahan-dahan na bumangon ng kama. Masakit ang buo niyang katawan pero kailangan niyang tiisin. Lalo na at wala siyang balak na hintayin ang lalaking magising. Nahihiya siya dito sa hindi malamang dahilan. Natatakot kasi siya sa posibleng isipin nito lalo na at hanggang ngayon, wala pa rin pala siyang kahit na isang saplot sa katawan. Imagine, nakipagtalik na nga siya sa lalaking hindi niya pakilala, nagawa niya pang matulog sa tabi nito ng hubot-hubad. God, ano na lang ang isipin ng buo kong angkan kapag malaman nila ito. Baka itakwil ako nila mommy at daddy kapag malaman ito. Na ang bunso nilang anak ay nagawang makipag-sex sa lalaking ni pangalan ay hindi ko alam. Pagkababa ng kama ng dalaga, halos maluha siya sa sakit na nararamdaman niya sa katawan niya. Hindi niya maramdaman ang kanyang balakang pero sobrang sakit at hapdi ng puwerta niya. Parang nabugbog talaga siguro. Kaagad niyang hinagilap ang mga nagkalat niyang mga damit sa paligid. Mabilis niya naman iyong nahanap at isa-isang isinuot kaya lang may problema siya. Ang panty niya kasi ay hindi niya mahanap-hanap. Shit, saan ka na bang panty ka? Naiinis pang sambit ng dalaga habang patuloy na inililibot niya ang paningin sa buong paligid. Sa kakaikot ng paningin niya sa buong paligid, nahagip niya ang wallet ng binata na nasa ibabaw ng nightstand, kaya dali-dali siyang naglakad patungo doon. Hindi niya alam kung nasaang lupalop siya ng Pilipinas at kahit na 5 duling wala siya. Ang kotse niya naman ay nasa parking area pa yata ng nasabing bar. Pis talaga. Bakit ba nangyari ito sa akin? Mahinang bulong ni Jenny sa sarili niya habang binubuksan niya ang wallet ng lalaki. May ilang taglilibuhin sa wallet nito pero kumuha lang siya ng 1 pirasong perang papel. 1,000 at babayaran niya na lang kung sakaling magkita sila ulit. Pagkakuha niya sa 1,000 na pera, basta niya na lang iyon ipinasok sa bulsa ng kanyang skirt. Hindi niya pa nga maiwasan na makahinga ng maluwang nang makapanya ang susi ng kaning kotse sa mismong bulsa ng kanyang kaotan. Nang masiguro ni Jenny na maayos na ang kanyang kasuotan, saka na siya nagpasyang lumabas sa silid ng binata. Bago siya tuluyang lumabas ng pintuan ng nasabing silid,
tinapunan niya pa ng tingin ang mahimbing na natutulog na binata. Aminado siya sa sarili na gwapo ito. Pero kahit na ang makipag one-night stand sa isang itrangherong lalaki ay tiyak niyang malaking issue iyon sa mga magulang niya at malalagot talaga siya. Wala nang sinayang na pagkakataon si Jenny. Tuluyan na siyang naglakad palabas ng silid ng binata. Umaasa na sana hindi na muling mag-cruise ang landas nilang dalawa. Samantalang halos 30 minuto na nakaalis si Jenny saka naman nagising si Raven. Napabalikwas pa nga siya ng bangon nang maalala niya ang dalagang kaulayaw niya. Iyon nga lang, nang mapatingin siya sa tabi niya, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng inis nang mapansin niya na wala na ito sa tabi niya. Wala sa sariilang dali-dali siyang bumangon para hanapin ang dalaga sa buong paligid. Walang pakialam at hubot-hubad na bumaba ng kama si Raven. Naglakad siya patungo sa banyo para silipin kung nandoon ba ang babaeng katalik niya kagabi at nang mapansin na wala ito doon, tuluyan na siyang lumabas ng silid. Nilibot niya ang buong paligid ng penthouse at lalo siyang nakaramdam ng pagkadismaya nang hindi niya na mahagilap pa si Jenny. Naalala niya nagpangalan nito Jenny at sisiguraduhin niya na muli silang magkikita nito. Hindi niya hahayaan na makawala sa galamay niya ang babaeng iyon. Muling bumalik ng kwarto si Raven. Parang hapong-hapo na muli niyang ibinagsak ang katawan niya sa ibabaw ng kama. Tulalang tumitig sa kisame habang muling inaalala ang mga nangyari ng nagdaang gabi. That lady, ang lakas ng loob niyang basta na lang umalis pagkatapos ng lahat-lahat. Makikita mo, next time na magkikita tayo paparusahan talaga kita, mahina niyang sambit. Dahil sa puyat ng nagdaang gabi, hindi na din namalayan pa ni Raven na muli pala siyang nakatulog habang laman pa rin sa isipan niya ang magandang dalaga na nakatalik niya ng nagdaang gabi. Kahit na masakit ang buo kong katawan, maayos pa rin naman akong nakabalik sa parking area ng nasabing bar kung saan ko naiwanan ang aking kotse. Kanina pa naghihimutok ang kalooban ko. Paano ba naman kasi nagawa kong ipagkaloob ang pagkababae ko sa isang lalaki na kagabi ko lang din nakilala? Feeling ko tuloy ngayon, napaka-cheap ko. Pagkapasok ko sa loob ng kotse, kaagad kong ini-start ang makina nito. Tulalang tumitig sa kawalan habang ramdam ko ang takot sa puso ko. Para gusto ko tuloy iuntog ang ulo ko sa manibela. Hindi ko akalain na magiging ganito ako karupok. Ni sa hinagap, hindi ko akaali na nagawa kong bumukaka sa isang estrangherong lalaki. Ayos lang sana na maging broken-hearted at least intact pa rin ang virginity. Kaya lang, iba ang nangyari . Kung alam ko lang na mapapahamak ako sa pagpasok ko sa loob ng bar na mag-isa, hindi ko na sana ginawa. Nagkulong na lang sana ako sa loob ng kwarto habang tahimik na ninanamanam ang sakit na dulot ng kaibiguan sa pag-ibig. Lintik na JP or Jefferson na iyon, kung hindi sana siya nagluko, hindi sana mangyayari sa akin ito . Ang sarap nilang pag-untugin ng Makati kong kaibigan na si Peachy. Yes, Peachy and A are best friends since elementary pa lang. Ang hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit nagawang agawin ni PC ang boyfriend kong si JP. Hayes, nakakainis. Broken-hearted na nga ako, nananakit pa ang perlas ko dahil sa nangyari kagabi. Hindi ko maiwasan na mariing maipikit ang aking mga mata. Pagsisisihan ko man ang mga nangyari ng nagdaang gabi. Alam kong hindi na maibabalik pa iyon. Naisuko ko na ang pagiging inosente ko sa larangan ng pakikipagtalik sa isang lalaki na alam kong hindi na muling magkukrus ang aming landas. Tulero at hindi ko malaman kung ano ang una kong gagawin nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Mabuti na lang pala at naiwan ko itong phone ko dito sa loob ng kotse kagabi kung hindi lagot na. Dali-dali kong dinampot iyon para tingnan kung sino ang tumatawag at nang mapansin kong ang pinsan kong si Fiona ang tumatawag, hindi na ako nag-atubili pang pindutin ang answer button. Jenny, thanks God at sa wakas sinagot mo din ang tawag ko. Nasaan ka ba? Alam mo bang kagabi ka pa hinahanap nila tita at tito, kaagad na sagot ni Fiona sa kabilang linya. Mahigpit naman akong napahawak sa aking cellphone. Sila mommy at daddy pala. Paano ko sasabihin sa kanila ang nangyari sa akin kagabi? Ikikwento ko ba? I mean knowing mommy alam kong puputaktihin ako nito ng tanong. Fiona, bakit daw? I mean bakit nila ako hinahanap wala sa sariling tanong ko? Ano bang klaseng tanong iya, Kaus? Of course, hindi sanay ang mga magulang mo na hindi ka umuuwi ng bahay buong gabi kaya hahanapin ka talaga nila, seryosong sagot nito.
Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng matinding kaba. Nga pala isa akong mabait na anak at conservative na talaga. Hindi ako mahilig magpagabi sa labas at lalong never akong inuumaga. Palaging nakamonitor si mommy sa mga whereabouts ko. In shorts, hindi ko pa kayang mabuhay na malayo sa parents ko. Pauwi pa lang ako ngayon, mahina kong sambit. Ano ba kasi ang nangyari sa iyo? Napagalitan ka ba nila tita at tito kaya hindi ka nakauwi kagabi? Teka lang, nasan ka ba? Pupuntahan kita, seryoso nitong bigkas. Kaagad naman akong umiling. In need na. Uwi na ako ngayon din, sagot ko din naman kaagad. Aware din naman ako na may problema itong pinsan ko sa kanyang buhay pag-ibig. Hangat maari, ayaw ko din naman makaistorbo ng kahit na sino. Tawagan mo muna sila tita or tito at sabihin mo na pauwi ka na. Para naman hindi na sila mag-aalala sa iyo, huling sinabi ni Fiona bago namin tinapos ang aming pag-uusap. Malungkot naman akong napatitig sa kawalan. Parang gusto ko na lang tuloy iuntog ang ulo ko dahil sa katangahan na nagawa ko kagabi. Ano kaya ang gagawin ko nito mamaya? Paano ko sasagutin ang mga katanungan na pwedeng ibato sa akin nila mommy at daddy? Heist, problema talaga ito. Bakit ba kasi ang bilis kong bumigay sa lalaking iyon? Bakit ba kasi masyado akong nag-enjoy sa bisig niya? Doble-dobleng sakit tuloy ang nararamdaman ko ngayon. Sumasakit na nga ang ulo ko, sobrang sakit pa ng kepyas ko. Shit lang talaga. Ito iyong parusa na ayaw ko nang maulit eh. Saan ka galing? Seryosong tanong ni Francine sa anak niyang si Jenny pagka-uwi nito sa bahay. Eksakto 10:00 na ng umaga ito nakauwi which is first time nitong ginawa. Mom, nagkayayaan po kasi kaming magkakaibigan na lumabas kagabi kaya hindi po ako nakauwi. Sa bahay nila Camilla ako nakatulog kagabi, sagot naman kaagad ni Jenny sa ina niya. Ang totoo, kinakabahan siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya, kung sakaling malaman nito ang nangyari sa kanya kagabi. Nagawa niya lang namang sumama sa isang estrangherong lalaki and worst nakipag-sex pa siya dito nang makailang ulit. Ni hindi ka man lang tumawag or nag-text sa amin para magpaalam? Jenny, alam mo bang kagabi ka pa hinihintay ng ama mo? Kagabi pa kami nag-aalala sa iyo. Lahat ng pinsan mo tinawagan na namin para hanapin ka pero wala. Hindi nila alam kung saan ka nagpunta. Seryosong tanong ni Francine sa anak niya. Biniyayaan sila ng 3 anak ni Charles, ang kambal na si Butter at Kobe, tapos itong bunso na si Jenny na pinakamabait sa lahat, kaya hindi niya din maintindihan kung bakit bigla na lang itong hindi nagpaalam na hindi pala ito makakauwi kagabi. Sobra talaga silang nag-aalala dito kaya naman lahat ng pwede nilang tawagan ay tinawagan na nila kagabi para lang malaman kung saan ito nagpunta. I am really sorry, Mom. Akala ko po kasi naiwala ko itong phone ko, tapos kaninang umaga ko lang po napansin na naiwan ko nga po pala sa kotse ko. Hinging paumanhin ulit ni Jenny sa mommy Francine niya. Sobrang nakokonsensya siya dahil nagawa niyang magsinungaling sa mommy niya pero wala siyang pagpipilian. Hindi din siya pwedeng magkwento sa mga ito kung saan siya galing at kung sino ba talaga ang kasama niya sa magdamag kung hindi malalagot talaga siya. Sa kanilang lahat ng magkapatid, siya iyong pinakamabait. Ang ate Butter niya ay matagal nang hindi nakatira sa kanila dahil maaga itong nag-asawa at sa Hacienda Montenegro na ito nakabase at may 3 ng anak. Ang kakambal nitong si Kuya Kobe ay may sarili ng pamilya at may sarili na din silang tahanan. Siya na lang na bunsong anak ng mga Sebastian ang naiwan sa poder ng kanyang mga magulang kaya lahat ng atensyon at pagmamahal ay naibuhos sa kanya. Kaya nga naging mabait din siyang anak eh. Kahit sa pakikipag-boyfriend iniiwasan niya din ng ako kasi siya sa mommy at daddy niya na sa edad na 28 pa siya magbo-boyfriend. 26 pa lang siya ngayon eh. Kaya nga mas pinili niyang iskreto ang pakikipagrelasyon niya sa boyfriend niyang si Jefferson dahil ayaw niyang madismaya ang mga magulang niya. Palagi kasi niyang naririnig sa mga ito na hindi pa siya ready na pakalawan. I mean hindi pa sila ready na mag-asawa siya dahil siya na lang ang kasakasama ng mga dito sa bahay. Okay pero sa susunod, ayaw na namin itong maulit, Jenny ha? Masyado nang delikado ang panahon ngayon at huwag mong sanayin ang sarili mo na mag-hangout sa labas kasama ng mga kaibigan mo, seryosong sagot naman ni Francine sa anak niya. Alanganin namang tumango si Jenny. Thank you, Mom. Hay hindi na po talaga. Sorry po ulit, kaagad namang sagot ni Jenny sa ina niya. Bueno, sige na.
Magpahinga ka na muna. Alam kong puyat ka kaya naman padadalhan na lang kita ng gatas sa kwarto mo para hindi mo na kailangan pang bumaba ng kitchen. Matulog ka muna, seryosong sagot ni Francine sa anak niya bago niya ito tinalikuran. Samantalang, sobrang nakakaramdam naman ng guilt si Jenny. Hindi niya akalain na nakakapagsinungaling na siya ngayon sa ina niya. Pagkaalis ng mommy Francine niya, nagpasya na din si Jenny na tuluyang pumasok sa loob ng mansion nila. Ingat na ingat siya sa bawat hakbang niya. Feeling niya kasi may sugat ang puwerta niya sa sobrang sakit. Feeling niya din may nakasalpak pang kung anong matigas na bagay sa hiyas niya. Alam niyang namamaga iyon. Nasobrahan talaga siguro kagabi. Shit na lang talaga, mabuti na lang talaga at kusa na siyang iniwan ng mommy niya dito sa may parking area, kaya naman hindi nito napapansin ang paghihirap niya. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Muling napahinto si Jenny sa mabagal niyang paghakbang nang bigla na lang siyang lapitan ng yaya niya. Si Yaya Selma na halata sa mukha nito ang pagtataka habang nakatitig sa kanya. Yaya, wag mo na lang po akong pansinsin. Saka kung ano man po ang nakita niyo ngayong umaga sa akin, pwede po bang huwag niyo na pong pansinin? Naano po kasi ako kagabi, nadulas ako kaya medyo masakit ang puwitan ko, pagdadahilan niya sa yaya niya. Another pagsisinungaling na naman which is ngayon niya lang ginawa. Naku, nakapagpa-check up na po ba kayo ma'am? Baka kung ano na iyan, seryosong tanong naman ni Yaya Selma sa alaga niya. Ayos na po. Hindi naman po grabe ang nangyari. Kaunting bugbog lang naman at magiging maayos din po ang lahat, pilit ang ngiting sagot naman Jenny sa yaya niya. Mabuti na lang talaga at mukhang naniwala ito, kaya naman ipinagpatuloy niya na ang dahan-dahan na paghakbang niya. Sa bawat paghakbang na ginagawa niya, hindi niya mapigilan ang mapangiwi. Ang sakit talaga. Shit, hindi pwedeng ganito. Baka kapag mahalata ito ng mommy niya lagot talaga siya. Mabuti na lang talaga at walang naging balakid at nakarating siya ng maayos sa kanyang silid. Pagkapasok sa loob ng silid, dumirtso na siya ng banyo para i-check ang kanyang hiyas. Curious din kasi siya kung ano ang hitsura nito ngayon eh. Bakit ganito kasakit? Nagpasya na din siya na lagyan ng tubig ang kanyang bathtub. Kahit nakulang siya sa tulog sa buong magdamag, parang gusto niyang magbabad sa tubig. Ramdam din kasi niya ang sobrang panlalagkit ng buo niyang katawan. Baka kapag makaligo na siya, gumaan-gaan ng kahit nakaunti ang pakiramdam niya. Halos maiyak si Jenny nang masilayan niya ang kanyang hiyas. Tama nga siya, namamaga nga ito. Sobrang pula at may kaunti din siyang hiwa sa may butas niya. Parang gusto niya tuloy iuntog ang sarili niya sa matinding pagkadismaya. Ang iniingatan niya kasing kabirhinan ay naglaho sa isang iglap. Kasalanan talaga ito ni Jefferson at Peachy eh. Kung hindi siya niluko ng mga ito, hindi sana mangyayari ito. Nang mapuno ng tubig ang bathtub, kaagad niyang inilublob ang pagal niyang katawan sa maligamgam na tubig. Hindi niya naman maiwasan na makaramdam ng tuwa nang makaramdam siya ng kaunting ginhawa. Halos isang oras din siyang nagbabad sa tubig bago siya nagpasyang maligo na. Pagkatapos niyang maligo, balak niyang matulog na muna. Samantalang si Raven naman ay kakagising lang. Pagkabangon niya ng kama, diretso din siya ng banyo para maligo. Tinanghali na siya ng gising at gutom na siya. Since walang kahit na isang pagkain dito sa penthouse niya, kailangan niya pang pumunta sa kalapit na restaurant para makakain. Mabilisang ligo lang naman ang ginawa ni Raven. Nang muli siyang lumabas ng banyo, hindi niya maiwasan na mapatingin sa magulong kama. Biglang sumagi sa isipan niya ang babaeng nakaulayo niya kagabi, lalo na nang mapansin niya ang mga pulang mansa na nagkalat sa bedsheets. Pretty girl, see you soon, katagang namutawi sa bibig ni Raven habang may tipid na ngiti na nakaguhit sa labi. Jenny, yes iyon ang pangalan ng babaeng nakasama niya kagabi dito mismo sa ibabaw ng kama at gagawin niyang mission ngayon na mahanap ito. Hindi siya papayag na basta na lang siyang talikuran ng babing iyon. Alam niya sa sarili niya na posible niya itong mabuntis. Mahigit 5 taon din siyang hindi aktibo sa sex dahil sa training at pagkabalik niya dito sa Manila, wala din naman kasi siyang balak na kumuha ng mga bayarang babae para makatali. Ibig sabihin, sa mahigit 5 taon sa buhay niya, kagabi lang siya ulit nakipag-sex sa isang babae. Kaya nga hindi siya papayag na hindi muling mag-cruise ang landas nilang dalawa ng Jenny na iyon. Gagawa siya ng paraan para mahanap niya ito.
Pagkatapos ng kauting pagmumuni-muni, nagpa siya si Raven na magbihis na. Gutom na siya at mamaya niya naiisipin kung paano mahanap ang babaeng iyon. Mamaya na lang din niya papalitan ang sapin ng bedsheets niya. Pagkatapos magbihis, diretso na siya sa labas ng kanyang penthouse. Sa ibaba ng kanyang penthouse ay may mga restaurant kaya doon na lang siya dumiretso. Hindi naman siya mapili pagdating sa mga pagkain kaya ayos na siya doon. Kasalukuyan siyang naglalakad patungo sa restaurant nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Dali-dali niyang sinagot ito nang mapansin niyang si Faye or Fiona ang tumatawag. Faye, good morning, napatawag ka, seryosong sagot niya dito. Medyo masama pa rin ang loob niya dito dahil inindyan siya nito kagabi na sumama sa kanya para umattend ng party. Hindi tuloy siya nakatagal sa party ng sarili niyang ina dahil sinabon lang siya nito dahil hanggang ngayon bakit daw wala pa siyang maipakilala na kasintahan. Sa sobrang inis niya, umalis siya sa party at nagpunta sa bar and the rest is the history. Doon niya nakilala si Jenny na kasama sa penthouse ng magdamag. Raven, tumawag ako dahil gusto ko sanang manghingi ng sorry sa mga nangyari. Actually, hindi ko talaga sinasadya. Nagkataon kasi na may emergency kaya. Okay lang, Faye. No problem. Alam kong may sarili ka ding problema at naiintindihan ko iyon, seryosoong sagot niya dito. Sa loob ng mahigit 5 taon na nakilala at nakasama niya si Faye sa training talagang nahulog ang loob niya dito. Maganda naman kasi talaga ito. Nakakaakit ang ganda ng mukha pero dahil nasa training pa sila noon, walang chance para ligawan niya ito. Saka, bawal din kasi talaga ang ligawan na nagaganap kapag nasa training kaya naghintay siya ng mahigit 5 taon para sana ligawan ito kaya lang huli na. May ibang mahal si Faye or Fiona at mukhang nagkabalikan na nga yata. Salamat Raven ha. Actually, kaya nga din pala ako tumawag dahil baka hindi niyo ako makontak sa mga darating pang mga araw. Balak ko kasing samahan si Harry sa nabili niyang isla, muling bigkas ni Fiona. It's okay, Faye. Enjoy. Sana magkabati na kayo ng ex-husband ko, pilit ang ngiti sa labi na bigkas ni Raven. Kailangan niya na talagang tangapin sa sarili niya na kahit ano ang gawin niya, hindi para sa kanya si Faye. Salamat, Raven. Hayaan nyo, pagkabalik ko galing sa isla, hangout ulit tayo kasama sila Cloud at Star, muling bigkas ni Fiona bago tinapos ang pakikipag-usap. Hindi naman maiwasan na makaramdam ng lungkot ni Raven. Mukhang nagkabalikan na nga yata si Fiona at ang ex-husband nito. Wala na talaga siyang chance dito, kaya naman kailangan niyang tangapin iyon. Hindi kasi talaga pwedeng pilitin ang puso. Ang kailangan niya na lang sigurong gawin ngayon ay hanapin ang babaeng nakaniig niya kagabi. Pagkatapos kong makausap si Raven, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot para dito. Hindi naman ako ganoon katanga para hindi ko maramdaman na may gusto ito sa akin eh. Alam kong noon pa man, hindi lang kaibigan ang turing sa akin ni Raven, kundi higit pa sa kung anong inaasahan ng lahat. Kaya lang wala eh. Ipokrita ako kung hindi ko aaminin sa sarili ko na si Harry pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Sa totoo lang, naguguluhan na din ako eh. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko. Iba ang dinidikta ng puso ko kumpara sa sinisigaw ng isipan ko. Gusto ng isip ko na tuluyan ng kalimutan at iwasan si Harry. Sa laki ng pagkakasala ng nagawa niya sa akin noon, feeling ko naging martir na ako para tangapin siya ulit sa buhay ko. Kung kamartiran ang pag-uusapan, nahihiya akong isipin na baka malagpasan ko pa si Ate Bella. Pero, paano naman ang dikta ng puso ko? Siya pa rin kasi talaga ang tinitibok nito eh. Feel ko, hindi din naman ako magiging masaya kung sakaling tuluyan ko siyang iwasan. Hindi din ako magiging masaya kung patuloy ko pa rin siyang tikisin sa kabila ng pagmamakaawa niya sa akin na balikan siya. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Mahal ko pa rin kasi talaga si Harry eh. Isinumpa ko na sa sarili ko noon na hindi ko na siya babalikan pa pero heto na naman ako. Nagiging marupok na naman. Nag-uumpisa na naman yata akong maging tanga sa pag-ibig. Sinuong ko ang hirap sa training tapos pag-uwi ko dito sa Pinas, kay Harry pa rin pala ang bagsak ko. Heist! Nasa ganoon akong pag-iisip nang muling bumukas ang pintuan ng private room ni Harry. Hindi na ako nagulat pa nang pumasok ang nakangiting mukha ng mga magulang nito. Sila muna ang magbabantay sa anak nila dahil balak kong umuwi muna ng bahay para kumuha ng mga importanteng gamit.
Hinihintay ko lang kasi na muling magising si Harry pagkatapos noon, lalabas na din kami ng hospital. Didiretso kami ng isla. Of course kaming dalawa lang. Fiona, iha, nakangiting wika ni Tita Amalia sa akin. Naglakad siya palapit sa akin at nakipagbeso samantalang si Tito naman ay nakangiti naman akong tinapik sa aking balikat. Pareho din silang nagpalasamat sa akin dahil hindi ko iniwan ang anak nila dito sa hospital. Iha, kami na muna ang bahala kay Harry. Umuwi ka na muna para makapagpaalam sa mga magulang mo kung talagang sasama ka kay Harry sa isla. Para naman hindi sila mag-alala sa iyo, nakangiting wika ni Tita Amalia sa akin. Salamat po tita. Opo, kailangan ko din po talagang umuwi sa amin para ihanda ang iba ko pang mga gamit na dadalhin, pilit ang ngiting sagot ko. Masasabi ko na malaki na din ang ipinagbago nito kumpara noon. Maayos na ang pakikiharap niya sa akin at mukhang tanggap niya na din na ako ang kasama ng anak niya. Sa naalala ko kasi dati mas pabor sila kay Arian kumpara sa akin. Pasensya ka na iha kung pati ikaw na abala namin tungkol kay Harry, muli niyang bigkas. Ayos lang po tita. Kung totoosin, as i-wife po ni Harry, obligasyon ko din po na alagaan siya lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Ayaw ko din naman po siyang mapahamak, pilit ang ngiting sagot ko. Thank you iha at pasensya ka na sa mga nangyari noon. Nahihiya kami sa iyo dahil medyo naging magaspang ang pakikitungo namin sa iyo, seryoso niyang bigkas. Matagal na pong nangyari iyon at kailangan na nating kalimutan. Ang pagtuunan na lang po natin ngayon ng pansin ay kung paano bumalik sa dati ang sigla ni Harry. Sana po makatulong ang bakasyon naming ito para bumalik sa dati ang kalusugan niya, nakangiti kong bigkas. Malaki ang tiwala namin sa iyo iha at alam namin na ikaw lang din talaga ang makakatulong kay Harry, mahal ka niya kaya siya nagkakaganyan ngayon. Salamat dahil sa kabila ng mga nangyari nandyan ka pa rin. Sa ngayon, wala kaming ibang hangad kundi ang tuluyan kayong magkaayos at makapag-umpisa ng panibagong buhay, nakangiti nitong sambit. Isang tipid na ngiti ang naging tugon ko bago ako tuluyang nagpaalam sa kanila. Uuwi ako sa amin at magpapaalam ako kina mommy at daddy. Alam kong magugulat silang lahat sa magiging desisyon kong ito, pero sana lang talaga maitindihan nila ako. Sigurado ka na ba dito, Fiona? Seryosong tanong ni mommy sa akin. Nadatnan ko siya dito sa garden na abala sa kakatitig sa kanyang mga halaman. Plantita si mommy at ito na ang kanyang pinagkaabalahan noon pa man. Never na din kasi siyang nagkaroon ng trabaho simula nung nagpakasal sila ni daddy at naging plain housewife na lang din siya. Pero hindi ko din naman maitatangi na nagmamahalan silang dalawa ni daddy. Nakapagpaalam ka na ba sa ama mo? Muling tanong niya sa akin. Hindi kasi ako nakasagot sa una niyang tanong kanina, kaya sinigundahan niya ulit ng pangalawang tanong. Mom, pwede po bang kayo na po ang magsabi kay daddy? I mean, hindi ko po kasi alam kung paano ito sasabihin sa kanya eh. Nahihiya kong sagot sa kanya. Fiona, sinaktan ka na ng taong iyon at naka-moved on ka na sa kanya, pero bakit kailangan mo pa siyang i-entertain? Paano kung gagawin na naman ng lalaking iyon ang ginawa niya sa iyo noon? Maglalayas ka na naman dahil gusto mo na namang mag-moved on, seryosong muling tanong niya sa akin. Mukhang hindi nga talaga siya pabor sa desisyon kong ito. Mukhang ayaw niya talaga siguro na bumalik ako kay Harry. Mom, so sorry po pero hindi ko po kasi siya matiis eh. Hindi ko alam kung bakit ganoon kalambot ang puso ko para pagbigyan siya, pero nahihirapan din po kasi akong makita siya sa hindi magandang sitwasyon eh, nahihiya kong sambit. Fiona, anak kita at wala akong ibang hangad kundi ang maging masaya ka. Noong nagdusa ka sa kamay ng lalaking iyon, ni hindi mo man ipinaalam sa amin. Kusa kang umalis. For 5 years, hinanap ka namin at ngayon sinasabi mong naka-moved on ka sa lalaking iyon, saka ka na naman babalik sa kanya, mahabang litanya ni mommy sa akin. Lalo naman naguluhan. May punto ang sinasabi ni mommy ngayon sa akin, pero muli kong babalikan si Harry sa kadahilanan na hindi ko nga siya kayang tiisin. Gusto ko siyang samahan sa isla, dahil gusto kong bumalik sa dati ang sigla niya. I am sorry mommy pero buo na po ang desisyon ko. Susugal po ako at kapag muli po akong masaktan, walang naman pong ibang sisisihin, kundi ang sarili ko lang eh, mahina kong sambit. Ewan ko sa iyong bata ka. Bahala ka na. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon sa mga bagay-bagay at sana sa pagkakataon na ito, hindi na maulit pa ang mga nangyari na noon, seryoso niyang sagot sa akin.
Ramdam ko din sa boses niya ang matinding pagkadismaya, kaya lalo akong nakaramdam ng hiya dito. Heist, talaga nga sigurong mahirap supilin ang pag-ibig. Hahamakin ang lahat makuha lamang ang nais. Siya nga pala, tumawag ang tita. Francine mo kanina. Ibinalita niya na nakauwi na daw si Jenny kaninang umaga. Seryoso niyang muling wika. Saan daw po nagpunta si Jenny, Mom? Nagtataka ko ding tanong. Nakausap ko si Jenny kanina pero saglit lang. Nakitulog daw sa mga kaibigan pero umuwing puyat. Nag-aalala ang tita mo at baka kung ano na ang pinanggagawa ni Jenny sa buhay niya, seryosong sagot niya namang sagot sa akin. Mom, nasa tamang edad na si Jenny. Kaya niya nang magdesisyon ng mga bagay-bagay na gusto niya. Hindi na dapat nila ituring na parang bata si Jenny eh. Baka mamaya masakal iyan at maglayas, may halong biro sa boses na sagot ko. Talaga naman eh. Kung ituring pa kasi nila Tita Francine at Tito Charles ang anak nilang si Jenny, akala mo minor de edad pa eh. Imagine, wala man lang social life ang anak nila. Kasing edad ni Ate Bella ang pinsan kong si Jenny pero kulang sa tiwala sa sarili at nakasandal pa rin sa mga magulang. Hay naku. Ganyan ka din naman dati re. Sige, na, kung gusto mong sumama sa hari na iyon, bahala ka. Basta, ito ang tandaan mo anak, dito lang kami sa tabi likod mo palagi. Sana sa pagkakataon na ito, hindi ka na nagkamali pa sa desisyon mo, seryosong sambit ni Mommy. Kaagad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Mabilis akong naglakad palapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Thank you, Mom. I'm sorry po ulit kung nakapagdesisyon ako ng mga ganitong bagay. Mahal ko po kasi talaga siya eh. Hindi ko po kayang baliwalain si Harry dahil ngayon niya po ako lubos na kailangan, maluha-luha kong sambit. I understand. Sige na ako na ang bahalang magpaliwanag sa ama mo tungkol dito. Mag-ingat ka palagi at palagi mong tandaan na wala kaming ibang hangad kundi ang kaligayahan mo, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman maiwasan na maluha. Thank you. Promise po sa pagkakataon na ito, hindi na po ako basta-basta bibitaw. Iiwasan ko na din po ang pagiging marupok para hindi na ako masaktan pa ng sobra. Promise po, Mom. Mahina kong sambit bago ako bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. O kaya asahan ko iyan. Sige na, ayusin mo na ang gusto mong ayusin. Ibinibigay ko na sa iyo ang basbas ko sa pag-alis mong ito, nakangiti nitong sambit. Hindi ko naman mapigilan ang matawa sa salitang binitiwan niya. Basbas talaga? Ang CD ni Mommy ha. Pagkatapos namin mag-usap ni Mommy, diretso na ako sa aking kwarto. Inihanda ko ang may katamtaman kong laki na luggage at nag-umpisa ng maglagay ng mga damit sa loob. Nasa ganoon akong gawain nang biglang bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok ang nakatatanda kong kapatid na si Kuya Ie habang hindi maipinta ang mukha. Halatang mainit na gulo nito. Aalis ka daw, diretsahan niyang tanong sa akin. Inihinto ko muna ang ginagawa ko bago ako seryosong tumitig sa kanya. Nagliligpit ako ng mga gamit, malamang aalis ako. Bakit, may problema ba? Seryosong tanong ko sa kanya. Saglit itong natigilan bago pa bagsak na inihiga ang kanyang katawan sa ibabaw ng aking kama. Wala naman. Nag-agree na si Mommy na makipagtanan ka kay Harry so, sino ba naman ako para pigilan ka? Seryoso niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ang kilay ko. Isa pa itong si Kuya Gi eh. Harry Esterena ng kaohan. Bakit ba? Ano ba ang kailangan mo at bakit ka nandito sa silid ko? Don't tell me na may problema ka na naman. Ba't hindi ka na yata naubusan ng problema ah? Bakit ba kasi hanggang ngayon, patuloy mo pa rin na itinatago kina Mommy at Daddy ang tungkol sa pagiging gay mo? Ayan tuloy, hindi ka makapagladlad, seryoso kong wika nito. Hindi ko pa nga maiwasan na matawa nang mula sa pagkakahiga sa aking kama, dali-dali itong bumangon at napatingin sa pintuan ng aking silid. Watch your language, babaita ka. Baka mamaya may makarinig sa iyo, seryoso nitong bigkas. Pagkatapos noon, mabilis na itong naglakad patungo sa pintuan ng silid at sumilip sa labas. Napapailing na lang ako habang nasundan siya ng tingin. Iyan tayo eh. Bago nag-asawa si Ate Bella, sinabihan ka na magladlad na. Kahit nga si Ate Angela, alam na alam iyang pagiging gay mo eh. Maano ba naman na sabihin mo na din kay Daddy at Mommy?
Mukhang masasapak ka ni Daddy kapag malaman niya ito, pero isang beses lang naman iyon. You should endure the pain kung gusto mong makalaya ka, seryoso kong wika. Akala mo ganoon lang kadali ang lahat-lahat. Ang problema niyo ay hindi kagaya sa problema ko. Tungkol ito sa pagkatao ko at hanggang ngayon, natatakot pa rin akong sabihin kina Mommy at Daddy dahil baka hindi nila ako matanga. Hindi pa ako ready na itakwil nila, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Sus, maniwala ka naman na itatakwil ka nila. Mahal na mahal ka nila Mommy at Daddy at maiintindihan ka nila no. Kagaya na lang ng pagtanggap namin sa iyo, seryoso kong sambit. Hindi naman ito nakaimik na wariba ay nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Siya nga pala Kuya Ie, honest question and I hope na bigyan mo din ako ng honest na sagot. May boyfriend ka na ba or naranasan mo na ba na makipag-boyfriend? Puno ng kuryosidad sa boses tanong ko sa kanya. Napansin kong kaagad na namilog ang mga mata nito. Nagulat marahil sa naging tanong ko sa kanya. Ano bang klaseng tanong iyan, kunot noon niyang sagot sa akin. Muli akong napataas ng kilay. So, tama ang inisip ko, nakangisi kong tanong sa kanya. Napapansin kong nag-uumpisa na yata siyang mapikon sa akin. Sa bagay, below the belt naman kasi ang mga tanong na naibato ko sa kanya Ang alin, salubong ang kilay na tanong niya. Na, hindi na virgin ang anal mo or yung behind mo, walang paligoy-ligoy kong tanong na sinabayan ko pa ng malakas na pagtawa. Bastos. Saan mo nakuha ang mga ganyang term, Fiona? Nakakadiri ka, seryoso niyang sagot sa akin. Akmang mag-walk out na sana nang muli akong nagsalita. Kuya Ie, hindi na tayo mga bata. Lalo na ako. Alam na alam ko na ang tungkol sa bagay na iyan dahil may asawa na ako. No, now answered the question, hindi ka na ba virgin? Nakataas ang dalawa kong kilay na muli kong tanong. Pigil ko din ang sarili na mapahagalpak ng tawa. Lalo nang mapansin ang biglang pamumula ng pisngi nito. Wari ba na parang isang dalagang Pilipina si Kuya Ie na hiyang-hiya sa topic namin ngayon? Shut up! Wala akong plano na sagutin iyang tanong mo kaya manahimik ka na. Kung gusto mong lumayas at makipagtanan kay Hari, tapusin mo na iyang ginagawa mo at nang makaalis ka na, naiinis na bigkas nito bago ito naglakad paalis. Natatawang nasundan ko na lang din ito ng tingin. Heast, wala namang mali sa tanong ko pero napakapikunin niya. Ang sama ng ugali ng kapatid kong iyon. Ang bilis uminit ng ulo.